All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong si Baguio Mayor Benjamin Magalong na siya pong pinakamaingay. No? Matagal na daw po siyang nagsasabi na mga congressman ang mga mahilig mag-corrupt ng pera. No? Kailan siya nagsimulang mag-ingay niyan? Nag-ingay ba siya nung panahon ni Digong? Tatanong lang, Mayor Magalong, no? Sana wala kang pinipiling administrasyon. Dapat kung kailan mo nakita ito, na isiwalat mo ang kagaguhan ng mga kapwa mo politiko o mga leader ng bansa o mga mambabatas o hurado man. Ngayon, siya po ang pinakamaingay tungkol dyan sa korupsyon, sa flood control, hindi lang dyan. Sa lahat ng korupsyon sa gobyerno. Okay, at ganun din po si Mayor Vico Soto, dalawang mayor ito ng Pasig City, yung aming mayor sa Pasig City. Meron na naman po siyang kinuwento. Ay, napakagaling. Sana naman maging presidente itong si Vico, no? Paano kaya pag naging presidente ito, no? Paano kaya? Ganun kasing galing kaya niya rin bilang isang mayor? Maganda mag-senator ka, Vico, kasi hindi ka pa qualified. Okay? So, once again, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan yung sinabi ni Mayor Magalong sa kanyang interview, mga kababayan, sa usapang Real with Lucci ni dating News 5 Chief Lucci. Ka-interview niya po kay Madam Lucci Valdez. Sabi po dito, qualification para manalo sa Kongreso. Uy. Kayo po ba? Alam niyo po ba ano ngayon ang number 1 qualification para manalo kayo sa Kongreso? Dati dapat may miyembro ka ng political dynasty. Dapat marami kang pera. It doesn't mean kung matalino ka, mahusay ka. Yan. Member ka ng political dynasty at marami kang datong. Yan yon. Now, meron pong idadagdag si Mayor Benjamin Magalong dyan. Ayan po sa quote card ng News 5. Mukhang ang isa sa kwalifikasyon ngayon para manalo kang congressman, kailangan kontraktor ka. Correct. Oo. Kailangan kontraktor ka para manalo kang congressman. Isa lang yan sa qualification. Sinabi ko na yung isa, dapat political dynasty ka. Pangalawa, marami kang datong. Pangatlo, marami kang kapit. Tulad nung kakapitan mo, hindi tulad si Torre, walang kapit eh. Walang sumalo kay Torre, hindi po siya kakamping, hindi po siya dilawan, hindi siya loyalist ng Marcos. Wala, kundi isa lang po siyang 4-star general. Kaya binasura po siya ng inyong presidente sa pamamagitan ni John Vic Remulla. Wala kang kapit, basura ka. Ganun po yan. Kailangan ganyan. Parehong kongreso yan Senado at House of Representatives. Kasi nasabi niya congressman. Congressman lang ba? Wag naman ganon. Benji Magalong. Sama mo senador. Bias ka Benji Magalong bias ka. Bakit? Wala bang nangungurap? Walang magnanakaw na senatong? Dahil nandun si Bongo. Dahil malaki utang na loob mo. Nako naman Magalong, wag bias. Kailangan pag usaping korupsyon, walang utang na loob. Kaso nagsalita ka, malaki utang na loob mo kay Bongo, kaya hindi mo mabanggit ang mga senatong, no? Bias ka din, pero gagamitin lang natin itong sinabi mo. Dagdagan kaya natin, para manalo kang congressman at senador, kailangan kontraktor ka o pamilya mo kontraktor. Diba? Hindi lang yon. Dapat pamilya mo ay may sariling simbahan. Tila isa na sa mga kwalifikasyon ang pagiging kontraktor para magkaroon ng pwesto sa Kongreso. Ayon kay Magalong, sa gitna ito ng isyu na sa umano'y anomalya sa flood control projects. Pangalawa, isyong congressman ka na. Saka nakita mo yung mga kapwa mo congressman na kontraktor. Masarap pala ang buhay. Nagiging kontraktor ka na rin. Ayan. Iba pa rin yung kamag-anak mo, asawa mo, pinsan mo, ay kontraktor. Ayun.
Ha? Oh, di magalong, di magkamag-anak ka rin ng kontraktor. Kaibigan mo nga si Bongo eh. Magalong, okay na sana eh. Pero talagang ang puntirya mo lang, congressman eh. Oh, bakit? Ano naman ang senador? Huling-huli naman dyan. Oh, di ba? Ikaw naman, oh. Oh, may congressman dyan, ay may senador dyan na kamag-anak ay mga kontraktor. Gabi ka naman magalong. Oh. Wag ka namang bias. Partial na partial ka eh. Oh, di ba? Oh, ngayon magalong, galing-galingan mo ha. Oh, pag pinatawag ka na sa kongreso, dapat galingan mo, ha? Pag pinatawag ka na ni Terry Ridon o yung Impracom na ito, mga kababayan, ha? O, yun lang sabi ni Magalong, isa daw sa qualification para manalo kang congressman, dadagdagan ko or senator, kailangan contractor ka. Oo, yan na po ang pinapangarap ng mga kabataan ngayon. Ayaw na po nilang maging engineer, ayaw na po nilang mag-broadcast. Sa broadcasting pwede rin. Oo, kasi nababayaran din po yan. Hindi naman lahat. Meron lang mga, kala mo siyempre, kita mo naman, yumaman ng husto, yung pala how much? How much is that dog in the window? 10 million, di ba? Vico Soto, ayaw na po nila maging mga nurse. Kasi mag-a-abroad pa ako, pahihirapan ko. Mahirap maging medical frontliners. Bili mo buhay mo sa hospital, sa bumbero, o kung ano-ano, no? Ambulansya, hindi. Kontraktor lang. Oo, ngiti-ngiti ka lang dyan, suhulan mo, di ba? Maging kontratista ka na lang, wag ka na mag-artista. Hirap din buhay niyan, biruin mo, magsushooting ka, 10 oras ng gabi, puyat, mayroon ka pang issue. Maging kontraktor ka na lang, kumapit ka na lang sa mga congressman, sa mga senatong na yan. Yan na po ang number 1 na trabaho sa Pilipinas, maging kontraktor. Pangalawa po, maging senator at congressman. Oo. Pangatlo, maging department secretary. Di ba? Pang-apat na lang po, gumawa kayo ng sarili nyong simbahan. Gawa kayo ng sarili nyong reliyon. Yayaman po kayo. Tingnan nyo si Kibuloy. Tingnan nyo yung iba dyan, ang yayaman, di ba? Yung mga pastor-pastoran daw sila. Yung pala kulto. Now, punta tayo kay Vico Soto. Dito po sa balita ng balita. Vico Soto, dati ang mga usong kuwento, from rags to riches. Ngayon, from robs. From robs ba o rabs? From robs to riches. Bahala na kayong magbasa dyan. Roba o nakaw. Di ba? Nagbigay pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto sa mga kaanak ng mga political government contractors na nagpiplex ng kanilang yaman sa social media. Correct? Nakita nyo yung mga kamag-anak ni Elizalde ko, pa-jet-jet hopping lang. Tangina, habang ang mga ibang Pilipino nalulunod sa baha. Tingnan nyo yung mga pamilya Duterte, lahat sila nasa Daheg. Tapos yung nasa Davao, okay lang naman binabaha kami dito eh. Wala namang gumuguhong flood control project dito. Kasi nga talagang wala. Hindi naman kasama yan sa insertion eh. Wala talaga kaming project. Hindi nyo matatawag na ghost kasi wala naman nakalagay sa aking line items ng programa ko. Walang flood control. Talaga wala kaming flood control kaya walang ghost. Wala talagang project. Okay lang naman binabaha kami. Ilang oras lang. Bababa din yan. Okay lang yun. Tanga, gago. Biruin mo, malimit kang bahain. Papasukin yung bahay mo, kawawa yung sasakyan mo. Puro kalawang na yan. Linis ka ng linis ng bahay mong pinasok ng tubig baha. Mamaya may anay na yung mga gamit mo. Sabi ng congressman ninyong si Yot Yotman, okay lang yun, binabaha kami. Nawawala din naman kaagad eh. Palibasa yung bahay ng Kwago, hindi binabaha. Kaya nasasabi niya yun. Lumusong ka na ba sa baha? Nowhere to be found nga kayo. Nasaan kayo habang may baha sa Davao City? Nandun sila sa Daheg, di ba? Yun ang kayamanan. Yung iba naman diyan, mga anak pa ng barangay kapitan, ayaw, nagpa-plant ng yaman. Karamihan mga babae, gagandahang mga damit, designer, naggagandahang mga foundation, ang ganda ng hairdo, ang ganda ng bag nila, tapos yung constituent nila, patay gutom doon. Quote, ang hirap kasi wala namang masamang maging mayaman
kung galing yan sa maayos na paraan. Kung pinaghirapan, yan wala namang masama. Of course, as public officials, we have the code of ethics, sabi ni Soto. Pero siguro, yung nakita talaga natin connected sa contractor, sila naman nagpo-post noon online, di ba? So bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Correct. Ha? Kayo ang nag-udyok sa sarili nyo. Kayo ang nag-udyok sa taong bayan na batikusin kayo. Why? Because you keep posting your indulgence. Yung napopomo kayo pag hindi kayo nakapag-post, selfie kayo. Uy, nandito ako sa Taj Mahal. Uy, nandito ako sa Eiffel Tower. Nagda-dine in ako dito sa mataas na lugar. Ang sarap ng pagkain ko. Picture-picture. Putang ina. Ngayon, ano sabi ni Biko? Kayo na naman naglagay niyan. Kayo ang nag-post online. So bigyan natin sila ng atensyon. O diba, parang yung payong lang. Kaya ako binili tong sasakyan na to dahil sa payong eh. Ano meron doon sa payong? Pirmado ba yan na may-ari ng Rolls Royce? Kaya titignan ko rin kung bibili ako ng Tesla dito. Tatanungin ko rin yung dealer, do you have an umbrella inside that car? Do you have a pre umbrella? I don't need a car carpet. I just need an umbrella. Why? Is that umbrella signed by Elon Musk? Di ba? Kasalanan nyo. Kayo ang nagpa-video, kayo ang nag-post, kayo ang nag-picture. Mula nang pumutok ang balita patungkol sa flood control projects, isa-isa nang nadadawit ang mga pangalan ng mga social media personality o vlogger na nagpresenta ng lavish life travelers sa social media dahil sila ay konektado o kamag-anak ng politiko at kontraktor ng maanumalyang flood control projects. O ayan, tama po yan. Sige, sige. Meron dito nga bagamat naging katanggap-tanggap at tinangaano ng mga bagay na ito, ngayon ay unti-unti na umanong napapaisip ang mga tao dahil sa controversial na flood control projects ayon sa alkalde. Meron nga ako nakita dyan barangay kapitan. Pero ang tindi mga kababayan. Babae. Tindi. Saan maggala, saan maglustay ng pera. Pero hindi natin alam kung saan galing yung panglulustay niya. Barangay kapitan yan. I guess everything that's happening now is for the better. Napapaisip tayo ngayon. Kapag may nakita na tayo na pinagmamalaki yung travels, luxury cars, nasa yate nagpaparty, ngayon napapaisip tayo. Napapaisip na tayo, ani ni Soto. Kasi ako, marami naman akong kakilalang mayayaman. May malalaking negosyo pero hindi naman ganun. Sabi nga dati ang mga usong kwento, from rags to riches. From mahirap to mayaman. Ngayon daw, ang uso ng kwentro, from robs, yung pagnanakaw, sa kayamanan. Kaya medyo nakakalungkot. O kaya from robes to riches. Ewan ko kung ano ibig sabihin niya dito. Ito pa, mukhang nasasabi dito yung pagpapa-lifestyle check ng Pangulo. Ay, lifestyle check nyo na lahat. Hindi lang yung official ng gobyerno, pati mga mambubutas ay mambabatas at mga hurado. Ayan po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan sa sinabi ni Biko Soto? Dati ang kwento from rags to riches. Ngayon from robes or rabs to riches. Ayan. Dati from mahirap lang. Kaya naging mayaman dahil nagsumikap talaga. Walang katiwalan, hindi galing sa nakaw. Ngayon, mula sa pagnanakaw, yumaman. From rabs to riches. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.